Praise God, praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Blessed be the holy name of the Lord. Blessed be the holy name of Jesus. Kuralara kapakukusyan. Hallelujah, hallelujah. Thank you, my Lord. Thank you, my God. Thank you, my Jesus. Thank you, my Holy Spirit. I love you, Lord. Welcome, welcome, Holy Spirit. Welcome. Take charge, Holy Spirit. Take charge. Oh, glory be to the name of the Lord God Almighty. Blessed be the holy name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Magandang tanghali sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. And God is so good. Napakabuti ng Panginoon. Pagkatapos ng matagumpay na gawain na pinahiram ng Panginoon sa ating kahapon, ay eto, makapagbabible study na naman tayo. We can fellowship once again in His presence, in His table, and we can receive fresh impartation coming from the Lord God Almighty. Amen? Alam niyo, bilang isang manggagawa, bilang isang pastor, ang isang challenge sa amin bilang mga mananampalataya. Actually, di naman ito challenge kasi hindi naman namin talaga trabaho to, kundi trabaho ng ating Panginoon is yung bang sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Sa pakikinig sa salita ng Panginoon, there is no such thing as overfed. Yung masobrahan ka sa pagkain o masobrahan ka sa pag-inom. Sa katawang pisikal, pwede tayong ma-overfed. Amen? Yung overfeeding na tinatawag, masobrahan tayo sa pagkain, pangit sa kalusugan yun. Pwede ka natin ikamatay. Magdadala ng maraming sakit yan. Pagka sobra tayo ng kain, pagka matakaw tayo. Ganon din naman, although mahalaga ang tubig sa katawan, sabi nga, we are supposed to eat at least 8 to 10 glasses of water every day. Pero pagka nasobrahan daw ang pag-inom ng tubig ay masama rin daw sa katawan, sabi nila. Pero alam niyo sa salita ng ating Panginoon sa ating kaluluwa, there is no such thing as overfeeding. Amen? There is no such thing as being overfed. Baka tulad namin bilang mga pastor, yung lagi kong tinetestify. Lalong-lalo na nung panahong talagang, kasi nagsimula ako talagang ma-in love ng gusto sa Word of God. Although dati ko nang, sabi ko, di ba, patotoo ko ng araw sa inyo, pastor na ako pero ang struggle ko talaga pagbabasa ng Bible. My struggle before was reading the Bible. Yun ang aking struggle. Sabi ko nga, there was a time na, kasi batang-bata ako na-appointed, na sabi ko nga, ilang buwan pa lang ako kay Lord, wala pa ako isang taon, I was not yet even finished reading the New Testament when I was appointed as the assistant pastor of our church. I was appointed by Pastor Ray Fidelis because he was so sure that the call of God as a pastor was in my life. So, at my very young age as a believer, ay inappoint niya ako. Natatanda ko po yung date. February 27, 1986. Amen. And na-born again ako, May 25, 1985. Nung pagka-born again ko, hindi man ako kaagad nag-fellowship. Amen. Buwan ng binilang bago ako nag-fellowship. Nagsimula lang talaga ako maging active sa pag-fellowship siguro mga bandang August. Tapos na-baptize na ako ng November, then December dinala na ako sa Gadjosen, and February, the following year, ay inappoint na ako bilang assistant pastor ng church. And at that time, medyo na-overwhelm ako. Sabi ko, hindi ko pa nga nababasa yung Bible But my pastor at that time, Pastor Fidelis, was so sure of God's call upon my life, and according to him, he was not willing to put somebody, although that person might be more experienced than me, pero ay niyang maglagay, he was not willing to put somebody in a position without being sure that the call of God as a pastor was upon that person's life. Yun sabi niya. Kaya, i-explain that to the congregation, wala pa akong 6 months assistant pastor na ako ng church. Ang problema ko nung sabi ko is, hindi ko pa nababasa ang New Testament. I knew I was called by God. Amen? Kaya nga, mahaba ako mag-pray. Nagpe-pray na ako noon, worshiper na ako. Pero yung pagbabasa ng Bible, problema ko talaga. There was a time na minsan, isang linggo mahigit, ako nagbabasa ng Bible. I was really struggling. Pero little by little talaga,
Talagang dinidesire ko, sabi ko, Lord, gusto ko makapagbasa talaga ng Bible. I really want to read the Bible. Amen? Kaya, actually, namamangha nga ako noon pagka yung mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko, bago sila na born again, talagang mahilig sila magbasa. Kaya yung hilig nilang pagbabasa, dala-dala nila sa pagiging Kristiyano na ang bilis nilang nabasa yung Bible. I was really wondering, Lord, how to do that. I really want to read your word. Pero hindi ko talaga magawa. Pero I keep on asking God for that until, amen, di nababasa ko na yan. Hanggang sa early 90s. Amen, early 90s nung maramdaman ko talaga yung seal talaga na para bang ang pagbabasa ng salita ng Panginoon na nakaka-excite. It was in the early 90s when I started to read the Bible na talagang pag-aaral na pag-aaral. Diyan ako nagsimula na tinarget ko, mabasa ko ang Bible once a year. Hanggang sa nabasa ko ang Bible twice a year. Hanggang sa unti-unti umabot ako ng 4 times a year na babasa ko ang Bible. From Genesis to Revelation. Amen? Naging goal ko noon is makapagbasa ko ng Bible talaga. Hindi naman ito pabilisan, kundi talagang kahit saan ako mapunta. Kaya nga nung sa opisina ni Winnie, nung pinagtatawanan ako eh. Nung ano pa yan, nung nasa Pasay pa yan, kinikwento ko, sinusundo ko si Winnie. Ang ugali ko, kahit saan, nagdadala ako ng Bible o libro eh. Basa lang ako ng basa, tapos pray ka silently. Tatandaan ko yung biro nung security guard nila Winnie sa Bangko de Oro, sa Pasay, sa Libertad. Sabi niya, Miss Winnie, meron ng tao sa labas, bumubuka yung bibig nang walang lumalabas sa salita. Ako yung pinagtatawanan doon, tinutukan. Tapos andun lang ako, nagbabasa lang ako while waiting for Winnie. Nakita ko yung desire ko na Lord, sabi ko, I really want to read your word. I want to really be in love with your word. Talaga namang nung dumating po yun. Amen? Sobra-sobra po. Masasabi ko po hanggang ngayon, that was early 90s. Almost 30 years ago. Amen? Nung una ako maborn again, nagbabasa ako pero sabi ko, minsan after 2 days, after 3 days, sabi ko, mismo 1 week, di ako nagbabasa ng Bible. Actually, if my memory serves me right, there was a time that I was not reading the Bible for 2 weeks. Manggagawa na po ako noon, Manggagawa na po ako noon. Pero wala po talaga, para bang hirap na hirap ako. But I really asked God. But when God gave it to me, finally when it gave to me, God gave it to me, talaga namang basa lang ng basa. Hindi po nakakasawa. Sabi ko nga po sa inyo, glory to God, there was a time na nababasa ko po ang Bible more than 4 times a year from Genesis to Revelation. Ngayon, nabawasan lang ako yun. Dahil ang dami ko pong ginagawa, marami nang pinapaasikaso ang Panginoon sa atin. Nabawasan na po yun. Hindi ko na po nagagawa yung 4 times a year. Pero, by the grace of God, maano pa rin. Almost 3 times a year ko pa rin nababasa ang Bible. Hanggang ngayon po. Ngayon, ito po ang point, basa ng basa. Ang dami ko na nga po na ipamigay na Bible eh. Marami pa akong Bible sa church. Marami na po ako naka-stock na Bible dito na nabasa ko. At ang dami ko na po na ipamigay sa Amerika. Yung mga dinadala kong Bible doon, hindi ko na inuwi. Pinamimigay ko na lang po doon basta tapos ko nang basahin. What I'm trying to say is this. Sa Bible, sa totoo lang, walang overfeeding. Amen? Walang overfeeding sa Bible. Actually, tinuturo ng Bible, the more we partake of the bread of life, the more na lumulusog tayo. Wala rin pong impatyo na tinatawag na nasobrahan ka sa tubig, inom ka ng inom. Naku, sarap po yan. Lalo kang nare-refresh, lalo kang lumalakas. Ang challenge po sa atin, ang problema sa mga mananampalataya ito. Amen? Minsan, ang dali nating magsawa sa kakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Minsan, excited yan, makikinig sa una. Kaya nga ang challenge sa akin, may nagsabi ko, Pastor, araw-araw ka nagtuturo. Sabi ko, walang problema sa akin, sa biyaya ni Lord. Ewan ko lang yung mga taong nakikinig. Amen? Ewan ko lang kung nagsasawa na ba sila. Pero ulitin ko, ang tunay na pagkauhaw sa Panginoon, pag nauhaw ka sa salita ng Diyos, hindi ka magsasawa dyan. Ang salita ng Diyos, laging bago ang lasa niyan. Laging masarap ang salita ng Panginoon. Amen? Laging nakakabusog yan, nang hindi ka may impatyo. Amen? Baka tulad ngayon, nag-open ng economy uli. Marami na may pasok sa atin. Amen?
marami na may pasok, kaya nga sabi ko, tingnan natin kung marami pa rin makikinig sa atin. And maunawaan natin, marami na po nasa trabaho po ngayon. Pero sabi ko nga, kahit mabawasan ng malaki yung makikinig sa atin, tutuloy pa rin natin. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, ang panawagan ng Lord sa mga nauuhaw. Sa mga nauuhaw, lumapit kayo sa akin. Amen? God is always looking for people who are always hungry, who are always thirsty for Him, for His Word, and for His presence. At ulitin ko, kung talagang uhaw tayo kay Lord, hindi ho nakakasawang makinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi ho nakakasawang mag-aral, magbasa ng Biblia, hindi ho nakakasawa na araw-araw mag-worship, mag-pray ka. Amen? The more na nararanasan, sabi nga, ang Biblia, the more na kumakain ka ng Bible, napupuno ka, no, nabubusog ka. Pero habang nabubusog ka, nakikreate yan ng deeper hunger and thirst. Amen? Nabubusog ka, but it is creating a deeper hunger and thirst in your heart, in your spirit. Amen? Tingnan yung Panginoon si Moses. Kaya nga, di ba, Exodus 33 and 34, si Moses kung magbabad sa prayer, magbabad sa pakikinig kay Lord, ganun na lang. Kaya nga dumating sa point, pagka lumalabas siya ng tent, hindi niya napapansin, nagniningning ang kanyang itsura. Ang mga tao natatakot sa kanya. Hindi niya alam, nagniningning na pala siya. Amen? His face, his appearance was shining with the glory of God that was continually imparted to him as he continually spent longer hours every day just listening to what God was telling him and just expressing his worship, his honor of the living God at yung kanyang pagpipray. Kaya sana mga kapatid, bantayan natin ang ating mga sarili. Amen? Kung tayo ay nagsasawa na, may problema tayo. Amen? Ang pakikinig ng salita ng Panginoon, hindi rin ito libangan. Hindi rin ito pampalipas ng oras. Amen? Total, wala tayong ginagawa. Teka, makinig tayo, magbasa tayo ng liho. You don't do this dahil gusto mo lumipas ang oras. Hindi, ginagawa mo ito. Ikaw nga ang gumagawa ng oras. Kahit anong dami ng ginagawa mo, you still try to find time just to fellowship with God in His Word and fellowship with Him in His presence. And that is true spirituality. Kaya hindi ko makalimutan yung sinabi ni Catherine Kuhlman, one of my favorite preachers, probably one of the most, if not the most anointed woman preacher who ever lived. Ang mga anointed dyan, sila Corrie ten Boom, yung mga anointed dyan. Tapos si Catherine Kuhlman, naku po, napakatindi na anointing ni Catherine Kuhlman. Ang ganda nung sinabi niya, for her, the definition of spirituality is hunger and thirst. Amen? I will say this again, according to Catherine Kuhlman, there is one very basic, simple definition of what spirituality is. Spirituality is hunger and thirst for God. Amen? Kung talagang spiritual ka, patuloy kang mauuhaw kay Lord. At ang tunay na spiritual kailanman, hindi napapawi ang kanilang pagkauhaw kay Lord. Ang tunay na spiritual ay lalo pang nauuhaw kay Lord habang sila ay nakakaranas ng kabusugan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang malakas ng Diyos ng buhay. Sige. O ready na ba tayo? Handa na natin yung ating mga prayer requests. Gaya ng lagi kong sinasabi, alam nyo, glory to God. Patuloy tayo nakakatanggap ng maraming magagandang patotoo na nararanasan nilang ginagawa ng Panginoon sa kanila sa ating mga prayer. May kagabi, nagturo ako sa New Jersey. Natapos ako doon, mag-aalauna na rin ng madaling araw. Amen? Sige, buksan natin ang ating Bible. Daniel chapter 6 verse 3. Daniel chapter 6 verse 3. Daniel chapter 6 verse 3. Tingnan natin, sabi rito. Siguro simulan natin sa verse 1. Verse 1, tapos pero tututukan natin yung verse 3. Daniel chapter 6 verses 1 to 3. Sabi rito, it pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be throughout the whole kingdom, and over them 3 high officials, of whom Daniel was one, to whom the satraps should give account, so that the king might suffer no loss. Verse 3,
This Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps because an excellent spirit was in him. Amen. And the king planned to set him over the whole kingdom. Siguro ibaba na natin hanggang verse 4. Then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could not find no ground for complaint or any fault, because he was faithful and no error was found in him. Because he was faithful and no error was found in him. Sa King James Version na pagkakasabi ng verse 3 doon, Daniel distinguished himself. Amen? Daniel distinguished himself. Kumbaga sa para bang sa Tagalog ang sinasabi doon, ibinukod ni Daniel ang kanyang sarili. Although it was not intentional on his part, hindi siya nakikipagpaligsahan kahit kanino, kundi naging attitude niya lang, naging ugali niya lang, naging lifestyle niya na anumang pinagkakatiwala sa kanya, anumang pinagagawa sa kanya, anumang ina-assign sa kanya, pinagbubuti niya talaga. His goal in life is to produce quality. Not just quality, but high quality. Amen? Sa anumang pinagagawa sa kanya. Ulitin ko, with no intention of showing, of proving himself to be the best, no intention of competing with other people who were doing the same things na ginagawa niya. Wala siya ganung intention. Basta kapag kami pinagawa kay Daniel, magmula nung bata pa siya. Actually, sabi ko ng mga Bible scholars, nung panahon ito, matanda na si Daniel. When he was thrown into the lion's den, di ba yung kwento nito, tinapon siya sa lion's den, ang edad niya 82. 82 na raw po siya ng mga panahon ito. Nagsimula siya, di ba, Daniel chapter 1, he was just a youth. He was just a young people. Pero makikita ninyo, from the time that he was discovered, amen, remember, they were exiles from Israel. Kasama si Daniel doon sa in-exile, na kinapture ng hari ni King Nebuchadnezzar, dinala sa Babylonia, and when they were in Babylon, King Nebuchadnezzar ordered his men to train some of these men to serve him in his throne room. Nagkataon si Daniel, si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay isa sa mga napiling matrain kasi mga royal blood yung mga yan. Amen. Ngayon, di ba natatandaan nyo yung chapter 1 verse 5 pa lang? Amen. Chapter 1 verse 5, di ba kwento ron? Pinapakain sila, part ng training nila, papakainin sila ng pagkain na galing sa lamesa ng hari at iinom sila ng alak na galing sa lamesa, galing sa inuman ng hari. Amen. Although yung mga pagkain na yun ay masasarap, pero by tradition, by the law of Israel, yung mga pagkain na yun ay marumi. It was described as unclean. Amen. And the problem was with Daniel was that he was not willing to compromise. Kaya diba sabi doon sa verse 8, Daniel resolved in himself not to defile himself. Amen. Daniel made that decision in himself that he will not allow himself to be defiled. Siya po ay young people pa lang noong panahon yun. Amen. Kaya siya, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, humanga ang hari sa kanila, napili sila. Lumipas pa ang ilang taon, di ba? Pagdating ng chapter 2, yung nanaginip ang hari na walang makapagsabi ng panaginip niya. Kagahapon lang, na-preach ko to hanggang sa in-order ng hari na ipapatay lahat ng mga astrologers, mga propeta, because no one could tell him about the dream. But Daniel was able to tell the king. Amen. Remember when the officer approached them to kill them, nakiusap siya. Amen. And he was given the chance to seek the will of God, to seek the face of God, hanggang sa dumating nga sa kanya yung revelation ng panaginip ng hari. Kaya lalo siyang na-promote, lumutang yung kanyang excellence. Pagdating ng chapter 3, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, ganun din. Amen. Pinakita nila, di ba sabi doon, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo. Amen. Kaya kaming iligtas ng Diyos. At sinisiguro namin sa kayo, ililigtas kami ng Diyos sa iyong kamay. At hindi mo kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo. They were showing evidence of excellence sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Amen? Pagdating ng chapter 4, naginip na naman yung hari. Wala na namang nakapag-interpret. Eto si Daniel, tinawag uli.
And that difficult dream was able to interpret by Daniel. Kaya yung hari, ayaw siya, yung mga hari pumalit sa kanya, ayaw siyang bitawan eh. Kasi ang galing niya talaga, nag-excel siya. Pagdating ng chapter 5, patay na si Nebuchadnezzar. Eto, pumalik na yung anak niya, si Belshazzar. Nung pumalik na si Belshazzar, di ba? Binaboy ni Belshazzar yung kopa ng ating Panginoon. Yung kopa na kinuha ni Nebuchadnezzar, kopang ginagamit sa templo, nag-inuman sila. Ginamit yung kopa na ginagamit sa paglilingkod kay Lord. Tapos pinuri nila yung mga Diyos-Diyosa nila. Tapos lumabas yung daliri, di ba? Yung mene, tekel, uparsin. Di ba? Walang tinawag uli yung mga astrologers, wala na namang makapag-interpret. Eto na naman si Daniel. Amen? He was able to read the writings on the wall, which was written by the finger that appeared. Amen? While King Belshazzar was doing an abomination in the eyes of the Lord. Amen? Mene, tekel, uparsin. Ba yun yung tinimbang ka, ngunit kulang, yun eh. Amen? So, ibig lumuta, kaya na-promote siya, naging third highest, napatay na si King Belshazzar, ayon sa interpretation ni Daniel, napatay na si Belshazzar. Eto si Cyrus, amen? Eto si Cyrus, naging hari hanggang kay Darius. Kaya, nung panahon daw ito, nung panahon ni Haring Darius, actually after dito, hindi namatay uli si Haring Darius, huling-huli si Haring Cyrus. Dito pa lang kay Darius, 82 na siya. Sabi ng mga Bible scholars, 82 na siya. Pero makikita ninyo, no, from the time na siya ay bata pa, hanggang sa matanda na siya, isang bagay ang binantayan ni Daniel sa kanyang sarili. Yung kanyang excellence. Amen. Hindi niya pinabayaan at hindi naging dahilan sa kanya yung kanyang edad, na yung kalidad ng kanyang ginagawa ay bumaba. Amen. Kung makikita nga natin, habang tumatanda siya, pataas pa ng pataas yung level ng kanyang excellence. Kaya ang sabi doon, Daniel distinguished himself. Ibinukod niya yung kanyang sarili without intention of separating himself, without intention of proving himself to be the best. It was just his nature to do everything he could kapag may pinapagawa sa kanya, whether be it ang Diyos ang nagpapagawa, o sino mang tao, o sino mang hari ang nagpapagawa, basta gumawa siya, naging attitude ni Daniel ito, na sa Panginoon din ang galing. Actually, yung attitude na yun ng excellence ay galing kay Lord eh. Natatanda rin niyo yung unang lutang, yung binanggit ko kanina, yung unang lutang ng excellence ni Daniel, may kinalaman nyo sa salita ng Panginoon eh. Ayaw niyang kainin yung pagkain na pinapakain sa kanila because he knew that those food would defile him spiritually. Alam niya, pinagbabawal ng salita ng Panginoon yung mga pagkain na yun. Amen? Maging yung alak na pinapainom sa kanila, bagamat napakasarap ng mga yun at yun ay masustansya, ayaw niyang kainin. Not because of anything else, but because it was against the law of God. Kaya makikita nyo, yung excellence ni Daniel, nagsimula yan sa kanyang excellence, sa kanyang spirituality. Amen? He was so excellent in his spiritual relationship with God na yung excellence na yun ay dumaloy sa lahat ng kanyang ginagawa. Hanggang sa siya ay na-discover na nga, and he became one of the, actually not one, kundi the most favorite of all the kings that he served. Kaya nga dito sa kwentong ito, sa Daniel chapter 6, makikita ninyo, di ba, nung nagpagawa ng batas ang hari, dahil gusto talaga ng mga, nakainggitan siya eh. Gagawin siya talagang governor ng buong kingdom ni Haring Darius eh. Nakainggitan siya, inakusahan siya. Amen, nakainggitan siya, inakusahan siya, at walang makitang maibutas sa kanya dahil ang galing nga sa katapat eh. Inakusahan siya sa kanyang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Amen? Doon maging nung matanda na siya, di ba? Dito nabasa natin. Makikita ninyo na bawal mag-pray, pero nag-pray pa rin siya. Amen? Verse 10. Amen? Alam niyo, bawal mag-pray. Ang sino mang magpe-pray sa kanino mang Diyos ay ipatatapon sa lions den. Pero ang sabi doon, it did not bother him, it did not deter him from doing with faithfulness yung kanyang pakikipagrelasyon kay Lord. He maintained that spiritual excellence. Amen? Nung siya ay batang-bata pa, ayaw niyang kumain ng pagkain na yun kasi magiging marumi siya. Hanggang nung matanda na siya,
kahit ikamamatay niya, pinili niya pa rin i-maintain yung kanyang spiritual excellence. Ulitin ko, no? He was already 82 years old by this time. Pero ang tindi ng kanyang prayer life. 3 times a day, nagpe-pray pa din siya. At sa bawat pagpe-pray niya, hindi maiksing oras ang ginugugol niya, mahabang oras yun. He knew a lot of people were watching him. Pero bakit niya binuksan yung bintana? Di ba? Bakit niya binuksan yung bintana? Pwede niya namang isarado yun eh. Pwede niya namang isarado, di wala makakakita sa kanya. Hindi siya maakusahan. Amen? Actually, kaya nakabukas yung bintana. Di ba sabi doon, nakatutok sa Israel yung bintana na yun eh. Kasi, nung natatandaan nyo nung dinedicate ni Solomon ang temple, if I'm not mistaken, 1 Kings chapter 6 or 1 Kings chapter 7, when he dedicated the temple, ito yung mga prayer ni ganito pinag-pray ni Solomon yung templo. Panginoon, pag dumating ang araw, ang iyong mga anak ay napahamak. Para nagpa-prophecy si Solomon eh. At sila ay ma-exile sa ibang bansa. At doon sa kanilang kinalalagyan, sila ay magsisi at manalangin sa iyo patungo sa direksyon ng Jerusalem, dito sa templo mo, sila po ay pakinggan mo. Ibig sabihin, Solomon prophesied that the nation of Israel, the people of Israel, someday will be exiled. Amen? Bago pa sila ma-exile, pinrapisay na ni Solomon na may exile sila. At ang sabi ni Solomon, Panginoon, pag nasa exile na po sila, at sila ay nanumbalik sa iyo, saan man sila naroroon, anuman dulo ng daigdig, at sila ay nanalangin sa iyo, nakatutok sa lugar na ito. Pakinggan mo po sila. Amen? That was a spiritual law. That was a spiritual principle. Amen? Si Daniel ugali ngayon. He was praying for the nation of Israel to be restored back to his nation. Kasi prophecy nga yun, di ba? Mababasa natin sa chapter 9, na unawaan ni Daniel, malapit na yung panahon na sila ay maibalik sa bayang Israel. Na malapit na matapos na yung prophecy ni Jeremiah that they will be in exile for 70 years. And he had been, for years, he had been praying for freedom. The whole 70 years that they were in exile. Si Daniel, bata pa lang eh. Amen? 70 years sila nasa exile eh. Kabataan pa lang siya nung ma-exile sila. Ito, 82 na nga. He was 82 or probably mga 82, 83 nung dumating na yung time na kailangan sila makabalik sa Israel. Kaya ang ginagawa niya since he was young, pag nag-pray siya, nakabukas yung bintana patungo sa Jerusalem. Amen? And it was his practice for decades because it was a principle. Ganun siya ka-excellent. Ngayon, dumating yung time, may nagbabanta. Ang sino mang magpe-pray, papatayin, itatapos sa lion's den. Di ba? Marami nagsasabi, Pastor, pwede niya namang isarado yung bintana eh. Pero hindi niya sinarado kahit alam niya marami nagbabantay. Why? Hindi dahil siya parang nag-aamon pa siya. O eto, nagpe-pray ako. Hindi yun eh. It was the principle na magpe-pray sila patungo doon sa Jerusalem. He knew that his life was in danger. He knew that he might be killed because of that. But look at the excellence of Daniel. He wanted to be excellent before God. Na kahit pwede niyang ikamatay, pinuksan niya pa rin ang bintana, nag-pray ng 3 oras, 3 beses sa isang araw sa Panginoong Diyos, minintay niya yung kanyang spiritual excellence. Kaya lahat ng hari na pinaglingkuran niya, talagang pinaglalaban siya. Siya talaga kahit matanda na, sinagad talaga si Daniel dahil ang galing niya. Amen? Ano yung galing niya? Because the spirit of excellence is in him. Pakinggan niyo ko mga kapatid. Yung spirit of excellence na yun yung Holy Spirit. When we got saved, when we got born again, when we received Jesus Christ as our Lord and our Savior, yung Holy Spirit nanahan sa atin. And that Holy Spirit is the spirit of excellence that was in Daniel. That produced that quality of excellence in his life. Sa lahat ng kanyang ginagawa. Amen? Ibig sabihin, pakinggan niyo ako kapatid, pakinggan niyo po ako. Ang Espiritu Santo kaya binigay ng Panginoon sa atin is not only to produce the quality of the life of Jesus Christ in us, but to produce the quality of the attitude or the lifestyle of Jesus Christ, which was first seen in the life of Daniel, and it fully manifested in the life of Jesus Christ.
Daniel was already excellent, but Jesus was the most excellent one. And He is still the most excellent one. Kaya just imagine, si Daniel lang napaka-excellent na. Di lalo ang ating Panginoong Jesucristo. At ang good news, tingnan niyo po yung Holy Spirit na nag-produce ng excellence sa attitude ni Daniel na naging dahilan kaya naging excellent ang quality ng lahat ng kanyang ginagawa. That same spirit of excellence was the same spirit that was on Jesus Christ. Amen? Actually, that spirit of excellence that was on Daniel was the person of Jesus Christ. Amen? And that same spirit of excellence that was on Daniel, that fully manifested on Jesus Christ, is the same spirit of excellence na sa ating lahat. Anong purpose nito? Para mag-produce ito ng excellence sa lahat ng ginagawa natin para sa ating Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, Matthew 22:37 to 38, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong kalakasan. Yung pagmamahal po ay hindi lang talaga yung pagmamahal na nararamdaman mo, Lord, I love you. Yung pagmamahal dun ay yun na po yung kabuuan. Yung pakikipagrelasyon mo sa Kanya, yung pagsunod mo sa Kanya, yung paglilingkod mo sa Kanya, yung pagmiministeryo mo sa Kanya, yun na po yung kabuuan ng pagmamahal na tinutukoy ng Panginoon doon, na dapat mahalin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Ang ibig sabihin nun, sa lahat ng ginagawa natin kay Lord at sa lahat ng ginagawa natin bilang mananampalataya, dapat gawin natin yan in the spirit of excellence. Dapat nag-e-excel tayong lahat. Amen? Amen? We can never really glorify God without us being excellent in our relationship with Jesus, out in our service to Him, at anuman ang ginagawa natin. Ulitin ko po the excellence of Daniel started with his spiritual excellence. Yung spiritual excellence niya, dumalo yun sa lahat ng kanyang ginagawa. Kahit yung ginagawa niya ay wala nang kinalaman sa spiritual na bagay, nag-e-excel pa rin siya. Amen? But it started with his spiritual excellence. Mga kapatid, itong tinuturo ng Diyos sa atin. Amen? Bilang mananampalataya. Amen? And I do believe this is the reason why God quarantined us inside our houses. This is one of the reasons. Amen? Bakit? Maaring yung mga ginagawa natin hindi nagustuhan ng Diyos. Maaring yung ginagawa natin paglilingkod sa Kanya hindi niya nagugustuhan. Magmula sa aming mga pastor hanggang sa doon sa pinaka-ushers, sa mga tumutugtog, sa mga kumakanta, sa mga nagtuturo, sa mga humahayo, lahat natigil Amen? Pati yung kalidad ng service natin, pati yung pag-i-evangelize natin, yung pamumuhay natin, yung mga ginagawa natin, yung paghahanap buhay natin, maaring lahat hindi nagugustuhan ni Lord Ang baba ng quality, kaya abruptly, ganun kabilis, na-shutdown ang lahat ng iglesia all over the world. Natigil ang lahat ng spiritual services, di ba? Natigil ang lahat ng gawain. Biglang-bigla, natigila, kinulong tayo sa bahay. Why? I personally believe, hindi nagugustuhan ng Lord yung quality na nakikita niya sa mga churches. Hindi nagugustuhan ng Lord yung quality na nakikita niya sa atin. From our spiritual life, to our spiritual walk, to our spiritual service, hanggang sa mga ginagawa natin, sa mga trabaho natin. Diba natatandaan nyo? Sabi ng Bible, let your light shine before men. Matthew chapter 5 verse 16, you are the light of the world. Let your light shine before men. Pakinggan niyo po ako. One of the best way for your light to shine to the unbelieving world, diyan sa trabahong ginagawa mo, makita nila nag-e-excel ka. Diyan sa trabahong ginagawa mo, nakikita nila yung katapatan mo. Diyan sa trabahong ginagawa mo, nakikita nila yung kasipagan mo. Diyan sa trabahong ginagawa mo, nakikita nila yung katapatan na talagang pinagbubuti mo. That is one of the ways that we can let our shine before God. Alam niyo, there was a time ng mga early 90s, late 80s, early 90s. Alam niyo, mga 90s and early 80s,
Maraming company ang hinahanap nila mga born again. Amen? There was even a company nung time na yun, maski mga company na pag-aari ng Iglesia ni Cristo, ang hinahanap nila mga manggagawang born again. Ang gusto nila magtatrabaho sa company nila, yung mga born again. Amen? Kahit Iglesia ni Cristo, born again ang hinahanap. Hindi issue yung religion. Amen? Ang nangyayari, kaya nila pinipili ang mga born again, gusto nila ang trabaho ng mga born again. Malinis magtrabaho ang mga born again, masipag ang mga born again, matapat sa kanilang ginagawa. At nakita nila na be-bless yung company nila dahil sa mga born again. Because of the quality that the born again believers are producing in what they are doing. Amen? And you see Daniel, wala namang kinalaman sa spiritual yung trabaho niya. Although ginagamit ang Lord yun to give favor to the nation of Israel, who was also in exile, like him. Pero yung ginagawa niya has nothing to do with this spiritual. Actually, yung ginagawa niya, nagiging dahilan pa kaya para mausig siya. Pero yung ginagawa niya, alam niya, doon siya nilagay ng Lord, pinagbubuti niya yun. Yung kanyang excellence sa kanyang spiritual life, nag-flow sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya ang sabi doon, Daniel distinguished himself from all the others. Why? Because the spirit of excellence is in him. And I do believe, pakinggan niyo mga kapatid, this is one of the reasons we were quarantined inside. This is one of the reasons I do believe that God allowed all church services to be abruptly stopped. Amen? Natigil lahat ng spiritual activities na ginagawa sa church. Pati pag-hayo natigil, lahat napunta sa digital. Lahat napunta sa live streaming. Amen? Pero hindi ito ang perfect will ni Lord. Ito'y panandalian lang ito eh. Ito'y pandagdag lang ito eh. Ito'y pang emergency lang. Hindi tayo makapunta ng church, kaya tayo nagla-live streaming eh. Hindi ito ang perfect will ni Lord. Ang gusto ni Lord, humayo talaga tayo. Amen? Pero bakit inalaw ni Lord yan? Ulitin ko. Naniniwala ako God allowed this because hindi niya nagugustuhan yung nakikita niya sa services ng mga churches. Hindi niya nagugustuhan yung quality ng ating mga services. Hindi niya nagugustuhan yung quality ng ating evangelism. Hindi niya nagugustuhan yung quality ng mga revival na ginagawa natin. Hindi niya nagugustuhan ang paglilingkod ng kanyang mga anak. Magmula sa aming mga pastor. Hindi niya nagugustuhan ang quality ng pamumuhay ng marami sa atin. Hindi niya nagugustuhan ang quality ng pakikipagrelasyon natin kay Lord because of our poor spiritual quality. Hindi talaga tayo makapagbigay ng buong quality sa ginagawa natin. Amen? At yung pangit na quality sa ginagawa natin, nagre-reflect yan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Eventually, ang tinatamaan pa rin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya, inalaw niya ito for us to reflect, for us to understand na sa lahat ng ginagawa natin, there is no other way but to do it excellently the way Daniel did it. Mga kapatid, pakinggan niyo po. In this message, God is challenging us. Amen? Huwag kang titigil. Hanggat hindi ka nakapagpuproduce ng quality way of life, quality attitude, quality lifestyle magmula sa iyong spiritual life. At dapat yung quality spiritual life na yan, yung quality attitude na yan, yung excellent attitude, yung excellent way of life mo, yung excellent motives mo, yung excellent ethics mo sa iyong pakikipagrelasyon, paglilingkod kay Lord, dumaloy sa lahat ng ginagawa mo. Upang sa pamamagitan ng high excellence na dapat nakikita sa atin, mapapurihan at maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Remember, when Jesus Christ prayed for the paralytic in Matthew 17, amen? Diba? Galing siya sa bundok, nag-pray siya in transfiguration. Pagbaba, nakita niya yung mga disipulo, dinidebate ng mga Pariseyo. Tapos merong amang lumapit sa kanya, mababasa rin natin ito sa Mark chapter 9. Sabi nung ama, maawa po kayo kung may maitutulong po kayo. Yung anak ko po kasi paralitiko eh. Amen, ano sabi doon? Nilapit ko po siya sa inyong mga apostol, sa inyong mga tagasunod, pero hindi na napagaling eh. Di ba nagalit ang Panginoon sa kanyang mga apostol? At titigas ng ulo ninyo, hanggang kailan ko kayo pagtsatsagaan? Pagkatapos tinawag niya, isang pitik lang ni Jesus Christ, layas yung demonyo. Amen? And they could not believe what they were seeing. Sabi ng Panginoon, pinagalitan yung mga disipulo, hanggang kailan ko kayo pagtsatsagaan? Ang titigas ng ulo ninyo.
Hanggang kailan kayo matututo? Ibig sabihin, ang quality ng ginagawa ng mga apostol ang baba. They were with Jesus Christ. But the quality that they were doing, the quality of what they were doing for God was not enough. Kaya di ba, ang challenge sa atin, 2 Timothy chapter 2 verse 15, ano sabi doon? Study to show yourself approved unto God. Study to show yourself approved unto God. Amen? Mag-aral daw tayo. Amen? At patunayan natin sa Panginoon na tayo'y aprobado. Ibig sabihin nun, produce excellent quality life. Quality of life. Produce excellent attitude. Produce excellent ethics. Produce quality lifestyle. Produce quality service that will get the approval of God sa iyong buhay, sa lahat ng iyong ginagawa. And that was Daniel. The spirit of excellence. Ulitin ko kapatid, that spirit of excellence that manifested in Daniel actually was the spirit of Jesus Christ. It fully manifested in Jesus Christ. The kind of life and the kind of service that Jesus produced while He was here on earth was the highest quality. Wala nang tataas pa doon. Pero ano yung challenge ni Lord sa atin? Di ba? Ano yung challenge ni Lord sa atin? John chapter 12 verse 14 or John chapter 14 verse 12. Pagbalik tayo nyo na lang, ano ron? John chapter 14 verse 12 yata. O 12-14. Hanapin nyo na lang, bahala po kayo. Ano sabi doon? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kayong lahat na sumasampalataya sa akin, magagawa ninyo yung ginagawa ko. Higit pa sa ginagawa ko. Magagawa ninyo. Yun nakakagulat doon. Amen? Ibig sabihin, although Jesus Christ already produced, amen, great level of excellence while He was here, He left a room for us na kung gugustuhin natin, kung sisikapin natin sa biyaya ng Lord, we can produce a higher level of excellence than what Jesus Christ produced. Para ang hirap isipin, pero kay Jesus mismo nagsanggaling Amen? Ang sino mang sumasampalataya sa akin, gagawa ng mga pinagagawa ko. Ibig sabihin, we can also produce the kind of excellence that Jesus Christ produced. Pwede pala nating malagpasan si Daniel dahil si Jesus nalagpasan si Daniel Amen? Ngayon sabi ni Jesus, yung ginawa niya, yung excellence niya, pwede pala nating magawa. Tayo mga sumasampalataya kung gugustuhin natin. At ang mas nakakakamangha ng salita ni Jesus, mas nakakamangha ito. Ano sabi niya? Higit pa sa ginawa ko, magagawa ninyo. Ibig sabihin, higit pa sa excellence na meron ako, pwede kayong magkaroon. Amen? Amen? Diba? Tinding challenge sa atin, kapatid. Amen? Marami nagtatanong sa akin, Pastor, pwede ba tayo mag-service sa Sunday? Sabi ko, wala pang balita Sa MGCQ, pwede. Hindi naman tayo MGCQ, GCQ pa lang tayo. Modified General Community Quarantine. Pwede na sila mag-service. 50% nga lang ng capacity ng mga churches. Tayo, hindi pa Although, alam ko, magmi-meeting sila mamayang gabi. Magmi-meeting ang malalaking mga leader ng mga spiritual group. We'll have a meeting tonight with the council who is handling this crisis. Probably tonight, we might hear a decision whether kung papayagan na tayo o hindi. Pero alam niyo, huwag natin intindihin yun Amen? Huwag natin intindihin yun. Amen? Nagmamadali tayong bumalik sa simbahan. Amen? Pati hindi natin tanungin ng Lord, bakit niya tayo inalis sa simbahan? Bakit niya tayo inalaw na matigil yung ating ginagawa sa simbahan? Yun ang itanong natin, huwag tayong madaling bumalik. Amen? Nagmamadali tayong bumalik. Ano gagawin lang natin? Yung katulad ng ginagawa natin dati. Kaya nga pinatigil ng Lord yung gawain yun. Kaya nga inalaw niya yan Bakit? Hindi niya nagugustuhan yung nakikita niya sa atin. Low level. Low level quality. Baba ng quality natin. Gusto ng Lord, pag bumalik tayo, natuto na tayo. Magpuproduce na tayo ng spirit of excellence from your spiritual life, from your relationship with God, to your service to Him, to your relationship with other people, sa iyong pagtatrabaho, sa lahat ng ipagawa sa iyo. Ang gusto ng Lord, katulad ni Daniel, i-distinguish natin ang ating mga sarili. Why? Because like Him, we have the spirit of excellence in us. Ang kailangan lang, i-cultivate natin yung spirit of excellence na yan.
Amen? Amen? Palapakan na natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Ngayon, pag-aralan natin, maiksi na lang po ito. Paano natin makikita kay Daniel how he was able to produce such excellence sa lahat na kanyang ginagawa? Magmula nung bata siya, nung chapter 1 hanggang chapter 6, 82 na siya. Hanggang sa Daniel, hindi naman kinuwento sa Bible na namatay si Daniel. Hindi na binanggit sa Bible. Hanggang chapter 12, ang hindi ng mga vision niya. Ang tanda niya na, pero yung quality niya nandoon pa rin. Unang-una, number 1. What made Daniel produce such quality, such excellence? Amen? Na talagang yung excellence na yun ay lutang. Number 1, mahal niya ang Panginoon. He loved the Lord so much. Number 1, grabe yung pagmamahal niya sa ating Panginoon. Amen? Grabe. Di ba sabi doon, he resolved in himself not to defile himself. Daniel chapter 1 verse 8. Amen? Talaga nagdesisyon siya. Kasi alam niya kung kakainin niya yung pagkain na yun, ang masasaktan ay ang Panginoon. Alam niya he will be violating the law of God and he will be offending the morality of God when he ate those food. Kaya sabi niya, he resolved in himself not to eat those foods that are defiled. And his motivation for that was his strong love for God. Ang tanong, ito yung problema. Gaano ba natin kamahal ang ating Panginoon? This is the question. Madaling sabihin, mahal natin ang Panginoon. Lahat naman tayo sinasabi natin, mahal natin si Lord. Kaya di ba sabi doon, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong isip, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong lakas, ng buo mong puso. Talaga bang nakikita ng Lord? Si Jesus lang ang laman ng isipan mo. Talaga ba nakikita ng Lord? Walang ibang dinidesire ang puso mo, kundi ang Panginoon lang. Mukhang balak mo nga yatang iwan yung ministry mo dahil binag-aanok sa'yo sa abroad eh. Amen? Talaga ba si Jesus ang nilalaman ng puso mo? Yung kaluluwa mo ba talaga? Amen? What made Daniel so excellent was his passionate love for Jesus Christ. Di ba bandang uli? He was even willing to die. Amen? Even though he knew that there was a threat, that anyone who would call on any God aside from the king, tatapon sa layos din. Siguradong kamatayan yun. Masakit na kamatayan yun. Pero sa kabila nun, hindi niya pa rin mapigilang mag-pray 3 beses isang araw. Amen? Anong dahil doon? Mahal niya kasi ang Panginoon. And because he loved God, ayaw niyang mag-offer kay Lord ng anumang bagay na alam niyang hindi the best. Kaya tayo mga naglilingkod kay Lord, alam niyo, kung talagang mahal niyo ang Panginoon, hindi kayo maglilingkod kay Lord ng basta paglilingkod na lang. Kung ang talagang motivation mo sa paglilingkod mo kay Lord ay yung pagmamahal mo kay Lord. Remember yung kay Peter, John 21. Di ba, 3 tanong. Peter, mahal mo ba ako? O di, paglingkuran mo yung tupa ko. Mahal mo ba ako? Pakainin mo yung tupa ko. Mahal mo ba ako? Alagaan mo yung tupa ko. Amen? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng Panginoon nun dapat ang nagmo-motivate sa atin sa pakikipagrelasyon at sa paglilingkod natin kay Lord at sa lahat ng ginagawa natin, yung pagmamahal natin sa Kanya. Kung ang motivation natin sa lahat ng ginagawa natin ay yung pagmamahal natin kay Lord. Amen? At dahil mahal natin siya, ayaw natin siyang biguin, ayaw natin siyang saktan, ayaw natin siyang i-displease. Dahil mahal natin siya, gusto natin sa lahat ng ginagawa natin, ma-please natin siya. Dahil mahal mo siya, ang motivation mo sa ginagawa mo para sa paglilingkod mo, sa anumang ginagawa mo para kay Lord, kung ang motivation mo, yung pagmamahal mo kay Lord, ang mangyayari niyan, magpuproduce ka ng high quality. Amen? Magpuproduce ka ng high quality. Itong nakalulungkot na katotohanan. Mababa ang quality ng ating spiritual na pamumuhay, natural. Mababa din ang quality ng ating spiritual na paglilingkod kay Lord. Natural. Dahil mababa yung ating spiritual na yung quality ng ating spiritual na pamumuhay, mababa yung spiritual quality ng paglilingkod natin kay Lord, hindi rin ganun kataas yung ginagawa natin sa hanap buhay natin. Kahit anong pagsusumikap ang gawin mo, you will still not be able to reach that level of excellence.
because excellence flow from your spiritual excellence. Amen? At ang sinasabi ng Bible, ulitin ko, no? Ulitin ko. You can only produce such quality kung ang motivation mo sa paggawa ay yung pagmamahal mo kay Lord. And ulitin ko, that was the reason he asked Peter 3 times, Peter, do you love me? Feed my sheep. When sinabi niya, kung talagang mahal mo ko, pagbutihin mo ang pag-aalaga ng aking tupa. Produce the highest level of quality, the highest level of excellence that you can produce sa pag-aalaga mo ng aking tupa na siyang pinapagawa ko sa iyo. Amen. Ulitin ko, no? Matthew 22:37-38, baka hindi nyo na kawing verse. Mahalin nyo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong isip, buong puso, buong kaluluwa. Amen. It should be our love for God. Number 2, Daniel, he was able to produce such quality sa lahat ng ginagawa niya. Bakit? Daniel basically was a hard worker. Daniel was a hard worker. Ganyan, no? Ang taas ng posisyon na hawak niya. He was one of the 3 governing officials who were overseeing the whole kingdom of King Darius. Amen, siya yun eh. Siya nga yung gagawin number 1, dahil sa galing nga, di ba, gagawin nga siya. Kaya nga inakusahan yan eh. Pero makita nyo, no? Mabigat na trabaho yun. Amen? Mabigat na trabaho yun. Pero, gustong-gusto siya ni Haring Darius, ni King Nebuchadnezzar, ni King Belshazzar. Gustong-gusto siya ng mga haring pinagdingkuran niya. Bakit? Nakita nila, Daniel was a hard worker. Ang sipag niya. O kita nyo, pagod na siya. Pag uwi ng bahay, bubuksan yung bintana sa Jerusalem, magpe-pray pa 3 beses isang araw. Hindi ba naman hard worker yun? Amen? Daniel was a hard worker. And Jesus Christ was the hardest worker of all. Amen? Di ba sabi doon? Ano sabi? Anong kwento ng Bible patungkol sa Panginoong Yesus? Magkukulimlim pa lang, papanik na ng bundok yan. Magpe-pray. Nag-iisa lang siya. Pagbaba niyan, malalim na yung gabi. Amen? Matutulog siguro ng konti. Ano sinasabi ng Bible? Madilim pa ang ulap. Babango na yan. Papanik uli ng bundok. Magpe-pray. Pag bumaba ng bundok yan, pagkatapos mag-pray sa umaga, mataas ng araw. Pagkatapos yan, from that, pupunta na sa templo yan, o kung saan pupunta, magpipreach ang Panginoon araw-araw yan. Ako po, pambihira. Nagpipreach, pagkatapos, nagpapagaling ng mga may sakit. O di ba ang kwento ng Bible? There was a time, kaya nga nagpakain ng 5,000 ang Panginoon eh. Amen? Nagpunta sila sa isang lugar to rest, para magpahinga. They went to a secluded place. He tried to keep it secret that they were going to that place because he wanted his disciples to rest. He also wanted to rest. Amen? Nangyari na sundan siya ng mga tao. Pagdating doon, dapat magpapahinga sila. Kita niyo ang Panginoon na awa. Nag-preach pa. Pagkatapos pinakain yung mga tao. Pagkatapos pakainin yung mga tao, di ba sabi sa Matthew 14, pumanik pa ng bundok. Nag-pray na naman. Ganun ka-hard worker ang ating Panginoon. Amen? The same with Daniel. The same with Daniel. Dito papasok ang malaking problema ng mga Pilipino. Yung kultura natin. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Sa praise and worship, kung di mo pupukpukin, papasadahan lang na okay na yan. Minsan, kailangan mo pagalitan, hindi okay yan. Sintonado mga boses ninyo, hindi ayos ang tugtugan ninyo. That is the problem. Hindi, Pastor, bukas pag may anointing yan, okay na, okay, masanay doon. Totoong pagka may anointing na yan, lalo nagiging maayos. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganung klase. Kailangan makita ni Lord na talagang pinagbubuti natin yung pagkanta natin, pinagbubuti natin yung pagtugtog natin. Maging sa pagpipreach, kami po. Amen? Kami nga po sa inyo ko, biro ko po, painumin nyo ako. Pero hindi ako umiinom ha. Kape, malakas ako sa kape. Painumin nyo ako, lasingin nyo ako, kahit may hangover pa, patayuin nyo ako, makapagpipreach ako. Bakit? Sanay na po ako. Sanay na. 30 years ko nang ginagawa ito, hindi ko ba masasanay. Sanay po ako eh. Amen? Pwede akong tumayo nang hindi ako nakaprepare, pero nakikita ng Diyos yun. Amen? Kaya minsan yung ginagawa natin, wala tayong impact eh. Amen? Wala tayong impact minsan sa mga maraming tao. The goal of Christian service is to create impact sa buhay ng mga tao. Amen?
Jesus Christ in calling us. Amen. Kaya tayo tinawag ni Lord at sinugod ng Lord to create an impact sa buhay ng mga tao para kay Jesus. Amen. We are not creating impact on them by our lives, but by the life of Jesus Christ that we display. We are called to lead, to create an impact. Kami mga leader. Amen. If we are not creating impact doon sa mga taong pinamumunuan namin, hindi namin naintindihan yung ginagawa namin. Leadership is a call for you to create impact sa buhay ng mga tao. Kaya nga, leadership is a place of influence. You are supposed to influence people. And you cannot influence them if they don't see quality in you. Quality in your service, quality in what you are doing. And you can only produce quality, sabi ko po kanina, number 2, if you are a hard worker. Madali pong mag-preach, kaya nasabi ko kanina, ulitin ko, lasingin niyo ako. Although hindi ako umiinom, 30 years na akong hindi umiinom. 30 years na akong hindi nalalasing. Last time na nalasing ako, subuka pa ako ng dugo. Born again ako noon. Amen. Sa Punta Santa Ana, nagpunta ako doon, dahil batang-bata ako kay Lord, sabi ko, share ako yung mga kaibigan ko. Ayun, pambihira, ako nasiran. Napasubo ako sa inuman. Sumusuka ako sa kali. That was the time, sumuka ako ng dugo, natakot ako. Tinigil ko na talaga, ko na ayoko na po. That was more than 30 years. Binata pa po ako noon. Amen? Pakinggan niyo po ako. Madali eh. Madaling mag-song lead, madaling tumugtog. The question is, nakikita ba ni Lord yung extra hard work na ginagawa mo para mapagbuti mo yung ginagawa mo? Aba, ulitin ko po, nung babalik ko po, kaya-kaya po mag-preach. Pero alam ng Panginoon, ayaw kong mag-preach hanggat maaari na hindi ako nakaprepare. Ayaw kong mag-preach hanggat maaari kapag alam kong hindi ako puno spiritually. Amen? Araw-araw binabantayan ko yung aking spiritual discipline. Amen? That is the way you produce quality. That is the way you produce excellence. Number 1, mahal mo ang Panginoon. Pangalawa, you are a hard worker. Pangatlo, malalim na commitment. Amen? Bawal lang mag-pray. Amen? Pero si Daniel, binuksan pa yung bintana towards Jerusalem. He still prayed. Sabi doon, in spite of Daniel knew that the law was already enacted, that no one is allowed to pray to anyone but to the king. Amen. In spite of narinig niya na, alam niya yung batas na enacted na yung batas na yun ay applicable na, i-apply na sino mang mahuli, papatayin. It did not deter him from continuing what he was used to doing. He still prayed 3 times a day. Alam niyang pwede siyang mapatay sa ginawa niya, pero alam niya kailangan niyang gawin yun. Dahil yun ay responsibilidad niya at yun ay produkto ng pagmamahal niya kay Lord. Hindi niya mapigilan yung pagmamahal niya kay Lord. At hindi niya mapigilan yung commitment niya sa kanyang bayan. Binuksan niya yung bintana. He was doing it not for himself. He was doing it for the nation of Israel. He was praying towards Jerusalem because he want Israel to be restored back to their own land. He was so committed in that. Kaya, in spite of that threat, in spite of that threat in his life, tinuloy niya pa rin. Meron pa bang tataas na commitment? Pakinggan niyo ako mga kapatid. Number 1, you can produce quality kung talagang mahal na mahal mo ang Panginoon. If what is motivating you sa ginagawa mo kay Lord yung pagmamahal mo, you can produce quality. Number 2, you can produce excellence in your life, in everything that you do, if you are just a hard worker. Amen? Minsan, nag-uusap nga kami ni Mrs. Totoo naman ako kay Winnie. Which is totoo naman yun. Noon pa naman, wala naman siyang tinutukoy, hindi naman yung mga kasamahan niya ngayon, maski noon pa. Ang sinasabi ni Winnie, yun yung inaalam. Hindi porke tapos na yung trabaho ninyo, dapat gumawa pa rin kayo, tulungan ninyo iba. Mahalin ninyo yung trabaho ninyo, mahalin ninyo yung company na pinagtatrabahuhan ninyo. Hindi po sa pag-anong misis po, hard worker yan. Hard worker si Winnie, kaya may malaking blessing na darating sa kanya. Amen, darating na po yun. Yung malaking blessing na yun, this year.
Hard worker ang asawa ko. Yun ang sinasabi niya, tinuturuan niya. Yung mga tao dapat ganyan. Yung natutuhan nyo sa iba, hindi porke nakasanayan yung ginagawa ng iba yan, hindi yan, mali pa rin yan. Nagtatrabaho ko dito, dapat mahalin mo to. Tapos na yung trabaho mo, pero nakikita mo yung iba, tulungan mo sila. Dahil para din sa company yun. O kaya pwede mo namang i-advance yung dapat mong gawin. Amen? Hard worker ka dapat. Pangatlo, yung commitment mo diyan sa ginagawa mo. No matter what, gagawin mo yan. Amen? No matter what. Pakinggan nyo ko na itinagi mo sinasabi. Pangit na ugali, pangit na practice na ginajustify natin yung pagkukulang na nagagawa natin. Amen? Don't make any excuse kapag tayo ay nagkulang sa paggawa sa isang bagay. No excuse is valid if you are commitment enough sa anumang ginagawa mo. Amen. Ako po, pagka nararamdaman ko, preaching ko, para bang minsan nararamdaman namin, para bang ang baba ng quality ng preaching ko. Ako po, pupunta na ako sa kwarto niya, magtatanong ako kay Lord, patawarin mo po ako. Alam ko, Panginoon, na kulang po ako. Amen. I don't blame anyone kapag alam kong yung preaching ko hindi maayos, alam ko nasa akin ang pagkukulang. You have to be so committed that no matter what, gagawin mo yan. Hindi ka lang hard worker, dapat committed ka. No matter what, kung ano yung dapat mong gawin, gagawin mo. At committed ka na gagawin mo yan sa level na mataas ang quality hanggang sa maabot mo yung level ng excellence. Ang tanong, gaano ka ba ka-committed sa relasyon mo kay Lord? Amen? Sa relasyon nga lang ni Lord, siguro po, Lord, nauunawaan mo po ako, bukas na lang ako magpe-pray, pagod ako sa trabaho. No? That's not an excuse. Ba't ka nagpakapagod sa trabaho? Amen? That's not an excuse. If you are committed to God, you will still do what you think you should be doing to produce that quality. And that was Daniel. Amen? That was him. No matter what, that was him. Eh, di ba, nung hinanapan siya ng inaakusahan siya, sabi doon, they could not find any fault in Daniel because he was faithful, ang sabi doon, and there was no error found in him. They were trying to look for something to accuse him of, but they failed. Kaya nga, nag-conclude sila, hindi natin mabubutasan yan, maliban na lang kung ang ikaakusa natin sa kanya may kinalaman sa relasyon niya sa ating Panginoon. Kaya pinagawa nila yung batas na yun. Pero sa pamamalakad ni Daniel, sabi doon, wala silang mabutas. Bakit? Si Daniel kasi tapat. Amen? At walang maling ginagawa. Amen. Hallelujah. Number 4. Ayun, nabanggit ko na kanina. Ang sabi doon, Daniel was faithful and no error was found in him. No error was found in him. Balikan natin yung Daniel chapter 1 verse 8. Daniel resolved not to defile himself. No compromise. Amen. Daniel resolved not to defile himself. No compromise. There was no error found in him. No compromise. Number 4. Amen. Daniel never compromised in anything. Daniel never compromised the holiness of God. Daniel never compromised the truth of God. Amen. When he resolved not to eat the food that was being served to them, that was required by the king, who ordered to train them to eat those food. Amen. Daniel knew when if he ate of that food, amen, iko-compromise niya yung holiness ng Panginoon at iko-compromise niya yung katotohanan ng ating Panginoon. Because those foods were against the law of God, were against the word of God. Kaya eating those foods will mean compromising the truth and compromising the holiness of God in his life and in everything that he is doing, that he was doing. Amen? Amen?
No compromise. Pakinggan niyo ako mga kapatid. No matter what, no compromise. No matter what, no compromise. Ako, nagpapasalamat ako sa mga taong ginagamit ni Lord sa akin para pagpalain ako. I always thank God for these people na ginagamit ni Lord para i-bless ako. Pero, hindi ako kailanman mangingiming magsabi ng totoo kapag alam kong sasabihin ko ay tama. Although minsan, aminin ko sa inyo, ako din nasasaktan din ako. When I speak words that I know would hurt the people who are blessing me. But I have no choice. Amen? I have no choice. Magre-report ako sa Diyos eh. Ang commitment ko sa Diyos eh. Amen? Amen? I love to always recognize all the goodness, or even the smallest of the blessings na natatanggap ko mula sa tao. Walang makapagsasabi ang sino mang hindi ko ni-recognize yan. And I want, as much as possible, I want to repay people for the blessings that they are giving me. Kaya I'm trying to produce as much as high quality as I can sa paglilingkod ko kay Lord. Kasi it is one of my ways wherein I can repay these people who are blessing me. Isipin yung mga tao, binibless ako. Tapos makikita nila parang si pastor hindi prepared sa preaching niya. Parang yung preaching ni pastor, parang gano'n eh. Amen? Kumbaga sa yung mga taong nagbe-bless sa'yo, hindi mo ba sila pagsasabihan? Papabayaan mo lang ba sila kahit alam mo may mali silang ginagawa? Dahil nahihiya kang pitikin sila ng konti dahil pinagpapala ka nila. That is compromise. Amen? That is compromise. Di ba natatandaan nyo, si Shadrach, si Meshach at Abednego, the same quality. Pwede naman nila sabihin, Lord, siguro po mauunawaan ninyo na mapapatayin kami, Panginoon eh. Kung hindi po kami luluhod po kami, pero alam mo, Lord, hindi naman po totoo yan eh, para lang ma-save po kami. Hindi. Sabi niya, kaya kami iligtas ng Diyos sa apoy na yan. Kaya kami iligtas ng Diyos. Sinusiguro namin sa iyo, ililigtas kami sa kamay mo. At hindi kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami luluhod dyan. No compromise. Amen? Because of that attitude of not compromising the holiness and the truth of God, Daniel was able to produce a high quality sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pakikipagrelasyon kay Lord. At yun ay dumaloy sa lahat ng kanyang ginagawa. That's why he was the favorite of all the kings that he served until the day that he died. Yung mga hari, ayaw siyang bitawan. Di ba? Si Haring Darius, ano sabi doon? Nung nagagalit siya sa sarili niya. Bakit ko ba nagawa pa yung batas na yan? Malay niya si Daniel ang tatamaan. Hindi niya naman alam ang intensyon ng mga nagkakusa na yun na si Daniel talaga tinitira nila. Well, di ba? Galit siya, gagalit siya sa sarili niya. Naiinis siya sa sarili niya. Bakit ba ginawa ko pa yan? Bakit nangihinayang siya kay Daniel? Ayaw niyang bitawan si Daniel. Ang galing ni Daniel eh. Amen? Di ba? Sabi nung gabing yun. Diba? Nung nilak niya, nung kinulungan si Daniel sa Lions Den, hinarang na yung bato. Sabi niya pa, Daniel, nawa, yung Diyos na pinaglilingkuran mo, iligtas ka niya. Nung gabing yun, hindi kumain yung hari. Walang entertainment. Hindi siya nagpatay. Hindi siguro yung mga hari, sinasayawan pa nung araw. Bago matulog, kinakantahan pa. Sabi niya, hindi kumain. And he accepted no entertainment that night. In fact, he could not sleep. Amen? Kaya nung madaling araw, nagmamadali itong hari, takbo ka agad dun sa Lions Den. Daniel, yung pinaglilingkuran mong Diyos na iligtas ka. Nung nagsalita si Daniel, boys, ito tuwa yung hari. Bakit? Ayaw niyang bitawan si Daniel. Ang galing ni Daniel. Ang taas ng quality ni Daniel. Yung excellent ni Daniel. Yung excellence ni Daniel, ang galing. Why? Because Daniel was not willing to compromise. Even to the point of death. Amen? Ulitin ko, pwede niyang isarado yung bintana. Amen? But that would mean, sa mata ng Panginoon, he was saving his life. Amen? That would mean he was compromising the truth. The prayer of Solomon, na kapag nag-pray sila, na nakatutok sila sa Jerusalem, Lord, pakinggan mo sila. Kapag ginawa niya, he knew he would be compromising. Kaya mga kapatid, if you want to produce quality, no compromise sa lahat ng bagay. Ako may pinsan ako, ewan ko bakit, hindi man nanonood yun, nasa trabaho yun. May pinsan ako, pinsan buo ko, manggagawa din.
binigyan ng magandang posisyon sa Makati yun. In one of the financial companies. Alam ko, insurance yata yun. Kotse, everything. Lahat. Ang dami niyang benefits. Meron pa siyang housing benefits. Bibigyan siya ng kotse, magandang-maganda. Ang laki ng sahod niya. Kaya lang, inuutusan siya na dayain yung libro ng company. Kasi auditor yung kapatid yung buo yun. Accountant, di auditor eh. One of the officers of the Auditors Association of the Philippines, pinsang buo ko po, Christian din. Sabi niya, ayoko. Sabi niya, hindi ko kaya. Nag-resign siya sa trabaho niya. Lumipat siya sa isang trabaho na higit na mas mababa ang sahod niya. Sabi niya, dito ako, payapa ako dito. Walang compromise. Sabi mo sa katabi mo, no compromise. Panglima, tapusin ko na rito. Amen? What made Daniel so excellent, the spirit of excellence was overflowing in him from his relationship with God, from his walk with God, to his service to God, that overflows to everything that he was doing in the world. Kaya nga lutang na lutang, ayaw siyang bitawan ng mga tao because of the excellence that was on him. Number 5, tapusin na natin dito. Diba sa chapter 4 o chapter 5? Diba sabi doon, yung daliri nga lumabas, yung si Belshazzar, yung mene tekel uparsin. Sabi ni Haring Belshazzar, ang sino mang makakapagbasa at makapag-interpret ng nakasulat sa pader ay bibigyan ko ng makapal na kwintas na ginto. Makayamanan yun. Dadamitan siya ng purple robe. Pinakamagandang robe yun. At gagawin siyang third highest official in the kingdom. Tintinong reward na yun. Basahin lang at interpret lang. Problema, wala makapagbasa. Nung wala makapagbasa, tinawag si Daniel. Amen? At sinabi ng hari sa kanya, Daniel, kung ma-interpret mo ito, itong gagawin ko sa iyo. Gagawin kitang third highest in the kingdom. Amen? Bibigyan kita ng kwintas na napakakapal. Makapal pa huyo sa kadena ng aso. Ginto puro. Amen? Bibigyan kita ng purple robe. You will be dressed in a purple robe. Alam niyo, sabi ni Daniel, mahal na hari, sa inyo na po yung reward ninyo. Pamigay nyo na po yan kung gusto kanyo ipamigay. Pero i-interpret ko yung panaginip ninyo. Kita nyo na pambihira. Number 5. What made Daniel produce such excellence, ayaw siyang bitawan ng mga hari na dapat matutuhan natin yan. Ano po yun? Malinis na motibo, pure motives. Pure motives. Amen. Ito dito, ano nyo po, ang body of Christ na yun, dito tayo binababoy ng demonyo. Lagi ko po sinasabi, sa ministry may pera. Sa ministry may pera. Sabi mo sa katabi mo, sa ministry ang daming pera. Sa totoo lang. Pero kailanman hindi dapat pag-intention mo ang pera sa ginagawa mo. Amen. Dapat hindi mo intensyon ang pera, hindi mo motibo ang pera, hindi dapat yung natatanggap mo ang nagde-determine kung anong gagawin mo o hindi o kung saan ka gagawa. Motive is everything. Diba sabi Matthew chapter 5 verse 8, ano sabi ng Panginoong Hesus? Mapapalad ang malilinis ang puso at makikita nila ang ating Panginoon. Pagka sinabing malinis ang puso mo, makikita mo ang Panginoon. Ang ibig sabihin nun, sa lahat ng bagay magmamanifest ang Diyos sa buhay mo. Makikita mo kung paano kanyang i-bless. Natatandaan niyo sabi ng Panginoon kay Moses, nung sinabi niya, Lord, I want to see your glory. Amen? Di ba? Exodus 33, na-preach ko na yan eh. In one of our live streaming, sabi niya, Lord, I want to see your glory. Sabi ng Panginoon, no one can see my glory. But there is a place in me. Amen? I will place, you put yourself there. Dadaan ako, and I will declare before you, in front of you, my goodness. Sabi na di ba? I will pass by you, and I will declare over you my goodness. Ano niyo ba ibig sabihin nun? Dadaanan ka ng Panginoon, at ibig sabihin niya, i-declare niya sa buhay mo kabutihan niya. Ibig sabihin, makikita ng mga tao, sa lahat ng ginagawa mo, yung kabutihan, yung pagpapala ng Diyos, darating sa iyo eh. Umaapaw. Kaya ba sila nakakaingitan eh. Nagugulat yung mga tao without you boasting it, without you flaunting about the blessings of God. Nagkikita na lang nila, bine-bless ka ng Panginoon. Dumarating yung pagpapala sa iyo. Amen? Why? Bakit sabi ng Bible, ang sino mang malilinis ang puso, makikita mo ang Panginoon.
At kapag ka nakita mo ang Panginoon, every time na ang Diyos magpapakita sa iyo, ang sabi niya kay Moses, i-declare niya yung kabutihan niya sa iyo. Diba? Di ba sabi ng Panginoon, you prepare a table before me. In the presence of my enemies, my cup overflows. Psalm 23 verse 5, di ba? Makikita, maging na mga kaaway mo, makikita nila kung paano ka pagpalain ni Lord. Inaakusahan ka nila. Lahat ng maling akusasyon, pinupukol sa iyo. Pero nakikita nila, binebless ka pa rin ng Panginoon. Your cup still overflows. Why? Sabi ng Bible, Matthew chapter 5 verse 8, ulitin ko, ang malilinis ang puso, makikita nila ang Panginoon. At pag sinabing makita ni Lord, hindi lang yung presence of God. Ipakikita ni Lord, pag nagpakita sa sayo, i-declare niya sa iyo yung blessings ng Panginoon. Ulitin ko, ang daming blessings sa ministry. Ang daming pera sa ministry. Pero tandaan nyo, nababasa ng Diyos ang motibo ng puso mo. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo. Nakikita ng Diyos ang intensyon ng puso mo sa lahat ng ginagawa mo. What will make you excellent in the eyes of God is the motives of your heart, the motivations of your heart. Daniel have proven throughout his life that he had only one motive, and that is to bless God, to please God, and to prove himself faithful before God. Amen? Palapakan natin ng malakas ang Diyos ng buhay. Mga kapatid, gusto na natin bumalik sa church? Ako gusto ko na po. Kaya lang ang tanong, handa na ba tayong bumalik? Amen? Are we ready to produce the excellence that God is looking for sa ating lahat? Amen? Handa na ba tayo? Kung hindi pa, huwag tayong magpadali. Iwan na natin sa kamay ng Diyos yan. Habang nandito pa tayo sa loob, makipag-deal na tayo kay Lord. Kung kinakailangan, mag-repent tayo, at let us make a deal with God. Let us make a pledge with God. Lord, by your grace, by your mercy, magmula ngayon, pagbubutihin ko na po lahat ng ginagawa ko. Alam niyo po yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Excellence of God yun. Kaya nga sinabing, the only begotten Son of God. Wala nang maibibigay pa ang Diyos na higit sa kanyang anak. No one, God could not send anyone better than His Son. His Son was God's highest excellence. Amen. God's greatest gift. When God sent His Son, He was sending His excellence with Him. Amen. Jesus Christ was the culmination of the perfect excellence of God. And He sent, when in sending His Son, God displayed His perfect excellence. Kaya kay salvation natin, perfect yun. Amen? Walang maibubutas sa salvation natin. Tanggapin mo si Jesus, maliligtas ka. Amen? Ang point ko po ay ito ho. Amen? Palagay nyo ba, kaya ba natin sabihin kay Lord, Lord, tulungan mo po ako. I want to produce excellence sa relasyon ko sa iyo, sa paglakad ko sa araw-araw, sa pakikipagrelasyon ko sa pamilya ko, sa mga taga-church, sa paglilingkod ko sa iyo, at sa anumang trabahong ginagawa ko sa mundo. Lord, ma-reveal ang glory mo sa akin by producing an excellent quality ng lahat ng ginagawa ko. Ulitin ko kapatid, this is the reason why God allowed us to be contained inside our houses. He allowed the church services to be shut down. Bakit? Hindi niya gusto yung nakikita niya. Amen? Hindi niya tanggap. Sinarado niya yan, kinulong niya tayo rito, at ito kinakausap niya tayo. Gusto ni Lord, pagbalik natin uli sa ating mga simbahan, iba na tayo. Tayo na yung magpuproduce ng high level of excellence sa lahat ng ginagawa natin because God deserves it from us. Amen? Palapakan natin ang malakas sa ating Diyos na buhay. O hawakan natin ang ating mga prayer requests. Let us all raise our hands before the living God. Taas natin ang ating kamay kay Lord and just feel the presence of the Lord. At hawakan mo sa iyong kanang kamay ang iyong mga prayer requests.
Rabakakasyandarala, rabakakandarala, rabakandi. Hallelujah. Holy Spirit, we thank you for your presence. Holy Spirit, we thank you for your anointing. Holy Spirit, we thank you for your wisdom. Holy Spirit, we thank you for your revelation. Ama, sa ngalan po ng Panginoong Hesus, salamat po sa mensaheng ito na ibinigay mo sa amin. Lord, na pinakita mo rin sa amin ng dahilan kung bakit inalaw mo na ma-shut down ang mga churches almost all over the world. That almost all church services are stopped. Maliban na nga lang po itong mga live streaming, Panginoon. Salamat po, Lord, nakakahiya po na nahihiya po kami sa iyo, na nakikita mo na hindi pala pasado sa iyo yung quality na ginagawa namin sa aming pamumuhay, sa aming pakikipagrelasyon sa iyo, sa aming pakikipagrelasyon sa aming kapwa, sa aming pakikipagrelasyon sa mga taga-church. Lord, yung ginagawa namin, hindi mo pala gusto yung quality, maging yung ginagawa namin sa mga trabaho namin outside of your church, ay hindi mo nagugustuhan ng quality na ang mga unbeliever, Panginoong Hesus, hindi kami nakakakitaan ng kalidad na uri ng pamumuhay, kalidad na pag-uugali, kalidad na attitude, Panginoong Hesus. Lord, patawarin mo po kaming lahat, kaming mga pastor, lahat ng mga manggagawa, ang mga song leaders, ang mga tumutugtog, ang mga nagtuturo. Lord, kaming lahat, maging kami mga humahayo, maging ang mga nagbabantay sa church. Patawarin mo po kaming lahat, Lord, for producing mediocre quality ng gawa, maging ng pamumuhay, Lord. Masakit mang aaminin, Lord, naging mediocre kami sa iyong harapan. Lord, patawarin mo kami, Lord, for producing mediocrity sa aming pamumuhay at sa aming ginagawa. Forgive us for failing to produce an excellent quality sa mga ginagawa namin, katulad po ni Daniel. Patawarin mo po kami, Lord, cleanse us with your precious blood. At magmula po sa oras na ito, Lord, dalangin ko, kumilos po kayo sa puso po namin. I-stir mo ang aming mga spirit, Lord. I-challenge mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng resolusyon sa aming mga sarili, sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Lord, na magmula ngayon, na lahat ng gagawin po namin, ay gagawin namin, Lord, with the intention of producing the highest level, the highest possible level of excellence. Yamang, Lord, ng spirit of excellence ay nilagay mo sa puso namin, nilagay mo sa buhay namin, Lord. Thank you, Lord, for depositing in us that excellence, that spirit of excellence that was in Daniel, that perfect excellence that you possess while you were here, my Lord. Salamat po, Lord, napakasarap isipin na kahit ganito kami, Lord, you put inside of us, kahit di kami karapat-dapat, before we got saved, nilagay mo pa rin po sa amin, Lord, ang spirit of excellence, because you want us to produce excellence in everything that we are doing for you, because that is the only way we can glorify your wonderful name. Turuan mo kami, Lord, sa pagbalik po namin sa iyong bahay-sambahan, sa pagbalik namin sa paglilingkod namin sa iyo, sa pagbalik namin sa pagsamba namin sa lugar na ipinagkatiwala mo sa amin, Lord. Bigyan mo po kami ng napakalakas na conviction at malakas na resolusyon sa aming mga puso that we will present to you nothing but the highest level of excellence that we can produce for you with your grace and with your anointing that is upon us. Maraming salamat po. At minsan pa po, Lord, yung mga prayer request na hawak na iyong mga anak sa kanilang kanang kamay, Panginoon. Lord, I continually lose the anointing of favor, the anointing of blessing, O God. Lord, I declare na yung mga kahilingan na yan na naaayon sa iyong kalooban, Lord, ay sinagot mo na in Jesus' name, O God. Panginoon, continue to let loose your favors, continue to let loose your blessings, and continue to open the windows of your heavens, Panginoong Hesus, diyan sa mga prayer requests na hawak-hawak nila sa kanilang prayer request list, O God. Pagpalain mo po silang lahat, and I declare, Panginoong Hesus, sa mga kasagutan mo, sa mga panalangin ito, ang pangalan mo lamang po ang maluluwalhati, mapaparangalan at maitataas. Maraming salamat po. Bless every one of us at minsan pa po, Lord. Dalangin namin mamaya po, nasa balita po, magmi-meeting ang council at ang mga leader po ng bawat religious, representative po ng mga religious organization. We pray, let your will be done. Kung kalooban mo, Lord, pakabalik na po kami sa Sunday sa pagsamba sa iyo. Lord, let your will be done.
Kung gusto mo, Lord, ma-extend pa, Lord, okay lang din po. Patuloy mo lang po kaming turuan, Lord. Ipaalala sa amin na pagbalik po namin, dapat mag-produce na kami ng napakataas na quality ng aming paglilingkod, aming pakikipagrelasyon, at sa paggawa ng lahat ng pinagagawa mo po sa amin. Maraming salamat po. I-bless mo ang iyong mga anak. Continue to cover them with your precious blood and continue to protect them by the power of your great name. Maraming salamat po sa inyo, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palapakan natin si Lord. Hopefully, meron tayong natutuhang maganda sa umagang ito. At nawa, ulitin ko lang, huwag niyong kakalimutan yung salitang excellence. We ought to produce excellence or top quality, high level of quality sa lahat ng ginagawa natin para kay Lord. Because that is the only way we glorify God. Amen? Magandang tanghali sa ating lahat. Pagpalain kayong lahat ni Lord. Bukas, yung ating Bible study tuloy pa rin. Alas 5 ng hapon. May mga nagtatanong sa akin. Actually, natuwa nga po ako na pagkatapos ng service kahapon, kasi nag-announce nga ako, may mga nag-message ako, sana, Pastor, na kahit nagsiservice tayo, tuloy nyo itong live streaming. Itutuloy ko pa rin po ito. Although hindi na siguro araw-araw. But gaya nga na sabi ko, I'm planning to at least mga 3 beses sa isang linggo makapag-live streaming pa din tayo. Kahit na meron tayong service sa church. Amen? Just wait for further announcement. Hayaan po natin kung anong magiging kalooban ng Panginoon. Amen? Shalom, shalom, shalom. Pagpalain kayong lahat. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you all. God bless you all.